Magandang tanghali po mga kabayan. Talagang napakainit sa tanghaling ito mga kabayan. Pero wala tayong choice. Kailangan nating sumuong sa kainitan para puntahan natin yung mga kabayan natin na pangailangan natin, no? So sa tanghaling ito mga kabayan, merong ni-refer sa atin. So puntahan natin at alawin natin yung kwento. Hello! Good morning o good dawn. Pero napakainit. O kayo si Ate Leonor. So ito po mga kabayong minesis sa atin, no, na pupuntahan na rin sa umagang ito. O kumusta Ate Leonor? Awa ng Diyos, buhay pa rin, madam. Oh, syempre masarap mabuhay. Oo. Bakit nasabi yung awa ng Diyos buhay pa rin? Kasi itong sakit ko, matagal na hindi na nagaling. Ang sakit nyo ay? Dumudugo yung suso ko, pumutok siya. Tagal natin yun. Bakit meron kayo? Nung malit ito, ganito, pina-check up ko sa Bukol. Region 1 noon. Kasi nasiko ito sa Breast bayan. cancer ba? Siguro nga kasi hindi na biopsy. Paano po ba nangyari? Nasiko doon sa bayan kasi noon hindi ako mapakali. Puwasok ko sa kahalo-haluan, nagkakatulong. Pupunta akong bibili ng sabon. Biglang lumiko yung babae. Bigla naman akong pumasok. Yung siko niya talagang tumama sa suso ko. Ang kirot. Yun lang ang... Hindi ko alam, madam, na tutubo pala siya. Nung nakapako, ganyan na. Tapos punta ako ng Region 1. Nagpa-check up ako, mammogram. Tapos nung biopsihin na, natatakot naman ako pag binipi ako, yung puso ko, hindi ko mapigilang talagang... Tumataas ang BP nyo, malakas yung palpitate. Kasi yung puso ko nga, hindi ko mapigilan O na... naninervyos kayo. Sabi nila, relax lang, madam. Relax, pinipigilan ko ng titibok yung puso ko. Talagang hindi ko siya Opo, mapigilan. naninervyos kayo nanay pag nasa loob kayo ng hospital. Kaya hindi matuloy-tuloy yung biopsy. biopsy. Sabi ng Pero dati napa-check up kayo, ano nga ba ang result ng check up? wala, yun na lang, hindi na ako nabalik. Kasi naubos pa sa herbal ang pera ko. Ang dami kong gastos. Kasi sabi nila matutunaw daw yung bukol. Hindi naman natunaw. Tapos, hindi natuloy yung biopsy, tama? Hindi po. Hindi. So, Hindi. doon nila malalaman sana kung anong klaseng bukol Oo. yun. Ang alam ko kasi, operahan muna bago biopsy. Yung pala, biopsy muna bago opera. Opo, para matiyak nila kung ano yung bukol, ano Saka yung kakaunti tumutubo. yung ganyan ko, walang magbabantay sa akin ng ospital, yun ang iniisip ko. Opo, pero sana biopsy muna. Hindi pwedeng ora-orada na operahan na hindi nila alam kung bakit tumubo o ano yung tumubo sa suso nyo. Maitanong ko lang, nasiko siya, then after ilang araw po, nakaramdam kayo ng kirot. Minsan, parang yung bra ko, parang sumisikip ako. Pag tinanggal ko yung bra ko, parang nahirapan akong huminga. Pero hindi ko alam na tumutubo na. Sa ilalim talaga siya, ilalim. Pagka hindi mo diniin, hindi mo maramdaman Hindi na mo may makakapa. bukol. Oo. Kasi yung mga iba daw sa ibabaw lang siya, mga bukol, parang munggo daw. Kulakulani. Ganun daw. Yung sa akin talagang sa ilalim. Tapos yung buko niya, parang kulani lang na nag-start hanggat lumaki. Hindi ko Lumaki. makitang kulani kasi nasa ilalim, madam. Nasa ilalim talaga siya. Ilalim siya talaga. Pagka hindi mo nga diniin, wala sa ibabaw, wala kang makitang Tapos, bukol. Hanggat dumating yung punto na talagang bumigay na, pumutok na siya. Lumaki. Kasi nung punta ko ng sabi nila herbal daw para matunaw, ang dami kong gastos. Sila ang nagbawal ng mga karni, bawal ang mga seafoods, yung mga masasarap, bawal. Opo. Oh, Pero Nanay Leonor, nung pumutok, hindi kayo pumunta, sumugod sa ospital. walang ganyan. Pinabayaan ko na, ang daming lumabas, madam. Parang yung karni bang giniling. Sabi Mga ng, laman ng mga, kumbaga latak, yung mga ganon. Sabi nung mga tao dito, butit sa labas pumutok, ingong sa loob. Lanlason kayo, Patay na malamang. ako, patagal na. Yung mga namamasyal nga dito, gusto nilang tignan, namatay na sila. But sa Diyos ko, wag mo akong pabayaan kahit lagi akong walang ulam. Malakas pa rin ako. Parang wala nang akong dugo kasi bawal lang, mga talbos lang sana ng kamote, wala naman. Malunggay. Kumbaga maraming bawal na pagkain sa inyo. O mga kumusta seafoods. dito, nanay? Sino po ang kasama nyo dito? Wala. Nasaan si Mister? Wala.
Hindi ako Hindi kayo nag-asawa. Noon, Matandang noon. dalaga sa madaling salita. Noon mayroon pero pinalayas ko na kasi isa rin siyang Pasaway. pasaway, nagbabasag siya. Oo, Basagulero. Oo, kaya nga lumayas ako noon na lockdown ako doon sa amin, doon sa season. Doon ang mga talagang naandun ang mga relatives ko sa season side ng So wala po kayong Papa. anak. Wala. Wala. Mm-mm. O bakit napadpad kayo dito? Hindi kayo pumunta Nanay ko taga rito, yung tatay ko taga season. Kaya dito ako ipinanganak. Sino po ang naghanap buhay? Sino nagbibigay yung Wala. pagkain sa araw-araw? Wala. Minsan, Wala. O minsan sino yung paano kayo nabubuhay? yung nga ang pinagtataka ko sa awa ng Panginoon, ang Panginoon ng nagre-remedyo siguro. Minsan may nagbibigay ng mga 100, ganun. Kasi nung December, may pamangkin ako sa Amerika, nagbigay naman ng 4-6, once a year naman yun. Kakasya ba yun? Ang mahal-mahal ng mga bilihin. At least meron. Opo, so yearly siya nagpapadala yearly. na gano'n. Oo. $100 kung pumapatak. 4-6. 4-6 halos $100. Mm-mm. Ganon. So, Nanay Eleanor, dapat ang ginawa nyo po, Nahihirapan ako. biopsy muna. Kasi may mga tao talagang tulad nyo na pag nasa bahay, malakas ang loob, pupunta na hospital. Pero pag nandoon na sa Nanginginig loob na. ng hospital, nanginginig. Kasi ganyan din po yung ate ko. Nandoon ako nakaalalay, inaalalayan ko. Oh. May talagang ganyan. Kaya ang nangyayari, nauudot, talagang, sige, sabihin ng doktor, sige, balik ka na lang pag yung medyo relax ka. Kasi pag i-BP ka, ang taas ng dugo mo, maabot ng 200, 180, So, hindi pwede. So, ganun talaga ang nangyayari. Kung ganyan ang mangyayari, hindi talaga ma-check up, hindi talaga mababiopsy kasi kailangan magiging normal yung BP ni ate, magiging normal at wala siyang nervyos. Di Hindi ba? nakukuha ang normal Ate na Leonor? dugo ko eh. Sabi nga ng doktor, wala, hindi ka gagaling na. Sabi niya kung ganyan. Relax, bumili pa sila ng yung tabletas na ilalagay ko sa ilalim Opo, ng dila ko. Catapris. Talagang hindi bababa siya. Kasi monitor sila ng monitor ba? BP ng BP, BP ng BP. Wala na. Nako, so ayan po mga kabayan, no, napa-check up naman ni Ate Leonor noon, kailang hindi nga po natuloy-tuloy dahil doon sa sistema na talagang hindi niya mapigilan, no, hindi niya sinasadya na man-nervous siya pag nandoon na sa loob ng hospital. So, ganun po. And then, sabihin natin matandang dalaga si ate, no, dahil hindi na nag-asawa, walang anak, mag-isa mamuhay. Sabi nga niya, siguro si Lord talagang marunong. Walang hanap buhay. Siyempre may sakit. Paano makapaghanap buhay? Buti na lang, may mga ganito ang puso itong mga Good Samaritan natin na talagang bigla na lang may nagbibigay sa kanya ng pera or pagkain at meron namang kaanak na nagbigay from ibang country mga kabayan pero yearly. So hindi sapat po sa kanya yon. At buti na lang kahit paano mga kabayan, nandito yung mga kapitbahay niya or kakilala. So yun lang po yung routine nyo atin na naiintindihan namin yon. Kahit may mga kapitbahay, kasabihin natin mayayaman kapitbahay natin, pero hindi pwedeng iasa yung buhay natin kasi sila may sariling pamilya din, may buhay din. At saka Kumbaga, nakakahiya na ganon. At saka nakakahiya, tama yun, nakakahiya na yung maya ka na lang, araw-araw ka na lang nahihingi. Kumbaga, nasa kanila na lang yun, no, yung awa, yung tulong, kung talagang may puso sila, ay kung saan na sila nabibigay sa inyo. O kumusta ngayong araw? Meron kayong kinain? Anong lang, inalmusal nyo po? kanin lang siya at saka kape. Yun na sana siguro yun na ang hindi ako nakakatulog, puro kape na lang. Kasi bawal pati gatas eh. Binigyan ako ng gatas, lalong lumaki. Bakit nagiging bawal? Ang daming bawal, Ate Leonor, na wala pa namang findings kung Ng ano talaga doktor. yung sakit na nanggagaling mismo sa doktor. Baka lalo kayo manghina dyan sa daming bawal. Ngayon nga, pero minsan nahihilo ako. Sabi ko, kabili nga ng isang truck na talbos ng kumutit, ngangat-ngating ko. O, pwede naman sigurong kumain kayo ng karne, wag lang yung siguro yung mga alak, yung mga cholesterol, kung Yung ano-ano sinasabi pa. nila dito. Pwede naman siguro kumain kayo ng isda, yung mga ganyan. Isda, gulay. O, gulay. Pati bagoong bawal, mga seafoods, yung mga gustong-gusto O ko yun noon. siguro yung mga malalansa, Karne, oo, yung mga malalansing. Siguro malalansa. yun pa yun maari. Pwede. Pero wag lahat halos alisin mo kasi hindi na kayo kumakain sa 3 beses ng araw. And then yung pagkain nyo
masyado nyo pang hinahanap, lalo kayong manghihina, di ba? Lalo kayong manghihina. Tapos hindi pa kayo nagagamot dahil nga parang natatakot kayo, di ba? Natatakot kayo. O ngayon mayroon kayo sa Ingen ngayong tanghali. Mayroon, pero walang ulam. Walang ulam. Kahapon punta ko dun sa matandang antika ko, wala akong pambili ng gamot. Nahihirap din ako ngayon, sabi niya, kasi kumikirot na yung suso ko. Parang madam, parang may pagka hindi kumirot, parang wala akong sakit. Pero pag biglang may tumusok, parang daming karayom sa ilalim. Aray ko. Yung isang side lang. Pero ito, kanan, sa kanan yung lang siya. kanang side, pero yung sa Ito, left side wala. Oo. Pero yung right side malaki. Ito. O lumalaki. Oo. Na yung bumubukol, tapos may lumalabas. Dugo at saka minsan nga na nahihiya akong lumapit kasi nakakahiya, para may amoy. Saka nagigib ako, awa ng Panginoon, kahit hindi ako nag-uulam, malakas pa rin ako. Nagbubuhat pa kayo ng mabigat. Wala akong gripo. Yan ako tapos, Opo, dito. Bubuhat. Sabi nga ni ate, yung nag-request sa akin na yung pinsan ko, yung asawa ng pinsan ko, si ate Bibi, sabi niya, bawal kang magbuhat. Sinong magbubuhat? Kako, iniigib ko lahat, pati pang paligo ko, paglalaba. Tapos magbubomba pa ako, sira pa yung gripo namin. Diyos ko, kako. Kaya kailangan yung lakasin yung loob nyo, Ate Leonor, para magpa-check up kayo. Diba? Sabi ko, pag magpapacheck up, baka... Hindi ba pwedeng sabihin ng doktor nyo, pwede ba yung patulugin nyo na lang ako? At saka, I-anesthesia na lang ng isang kalahating oras para ma-check up nyo ako. mabuti madam kung admitin pa ako, parang acute na siya kasi pumutik. Saka walang magsasama sa akin, wala. Paano po yun? Importante Kasi isa pa, ang problema, ayaw mo magpa-check up kasi inaatake ka ng nervyos. Paano yun? Para mag-aantay ka na lang kung anong mangyari, bahala na si God, parang gano'n. Yun na. Pinapapasa Diyos ko na. Kung meron kayong naiinda, kung merong Pinapasa masakit, Diyos. parang inaaray ninyo na lang. Pinapasa Diyos ko na lang, Lord kako, kung gusto mo na akong kunin mo na lang ako. Basta wag mo na akong pahirapan. Alam mo na naman ang sitwasyon ko, lagi akong nagdadasal ng ganyan, imbis na ang ihingi ko yung kagalingan ko. Sabi ko, may bahay nga ako, wala naman akong hanong buhay, paano to? So ayan po mga kabayan, nandito tayo, no? Tinugunan natin yung kahilingan ni Ate Leonor, no? Nandito tayo kahit papaano makaalalay tayo sa pangangailangan ni Ate Leonor araw-araw, lalo na yung pagkain niya, mga kabayan, yung importante sa kanya. Kasi yung pagmamahal natin talagang wala namang pinipili, no? Basta alam natin na deserve doon sa pagmamahal natin ay talagang binibigyan natin. Dito nakaalalay lang, at syempre kung ano yung magiging desisyon ni Ate Leonor na magkaroon siya ng lakas ng loob na magpa-check up. So titingnan natin, we will see mga kabayan. Sa ngayon ay nandito tayo, ay alalayan natin si Ate Leonor. Baka mamaya madam, pag nagpa-check up ako, bibigyan ako ng taning ng buhay. Tataningan yung buhay ko. Yun ang iniisip ko. Baka Malalaman nyo yung taning ayaw nyo. mamatay ka na sa sabihin ganitong sa'yo buhay. na Mamamatay ka na sa ganitong buwan. imbis na yung iniisip mo ay tatagal pa ang buhay ko. Yun ang Kasi nakasurvive naman ako kahit wala akong hanap buhay, pero nandiyan yung mga tao, parang lumalakas naman ako, okay naman ako. Pag nalaman nyo, sabi nyo, nako, 1 linggo ka na lang. Ganyan ako ng mga doktor, Yun ang diba? ayaw nyo. Yun. Opo. Diba ganun Sige, mga Relios, pasok. Salamat madam sa biyayang bigay nyo. Kung hindi ako ng ulam, isda, gulay, ganun. Yun lang naman ang pwede kong makain. Saging, tinapay. Bawal dan daw ito. Bawal ang itlog. Yung mga malalangsa. Dami nagsasabi. Okay. Sige, kung ano yung bawal, kundi ibigay nyo na lang doon sa hinihingian nyo, yung nagbibigay sa inyo, pwede naman. Hindi naman pwedeng ibalik ko yan, no, kukunin ko yan. So ano yung bawal dyan, pwede yung ibigay doon sa taong nagbibigay din sa inyo.
Okay, sige. Maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal no sa ating mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators, sa lahat po nakikiisa sa aking munting adikain, panonood without skipping ads, no, pag-share, pagla-likes. Maraming salamat po sa inyo. Okay, magpapasalamat po tayo sa walang sawang pagmamahal sa ating silent sponsor. And from labing sponsor, Sir JSM ng Rabi KSA, at shout out din kay Ma'am Kat and Sir Albert from Rabi KSA Saudi Arabia, and Ma'am Rexy Cortez Hardilisa from Daly City, California. Maraming salamat po sa inyo dito ang puso. Naway pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Naway ibigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Naway ibigyan po tayo ng mahabang buhay pang sa ganun. Marami pa tayong matulungan na ganila. Mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan, share at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Tarita. Maraming salamat po. Gabi sa Sol. Bye, Ate. Salamat, Ma'am. Okay, no problem.